or my top good thing I like about the Wuling Mini EV is, all right. Good morning, everyone. So today, i-discuss natin ngayon yung the plus and minus or good and bad things about my Wuling Mini EV. Kasi I already have the unit for around almost 2 months na. 1 month and 3 weeks. So I already clocked in 3,000 kilometers. So yun nga, di-discuss lang natin yung mga nagustuhan ko sa kanya at saka yung medyo parang ayaw ko sa kanya. Based dun sa experience ko na for the past almost 2 months or 3,000 kilometers. So, explain ko muna yung reason bakit Macaron yung binili ko and not Game Boy variant or any other brand or model ng unit. So, kasi every time nabibili ako ng kahit anong gamit, may kinoconsider ako laging dalawa. First is the requirements, my requirements, and the other one is the budget. Okay, so, diko ako para di ako bawala. So first, sa requirements ko, natanong ko muna, ano bang main purpose ko kung bibili ako ng isang gamit or bagay? So, in this case, sa Macaron, purpose ko kasi is to use this on a daily basis. Kasi I work from daily commute ako from Laguna to Ortigas. So, I need to find a way na makapag-travel ako ng tipid. Kasi nung nag-start ang pandemic, I started using my Mobilio, an ICE car. So, medyo mahal ang gas. Lumalagpas tayo ng mga more than 6,000, 6 to 7,000 a month sa gas lang. So, ang hinahanap ko nun is an electric car kasi una, wala kang babayaran sa gas and yun, makakatipid ka. Kung sabi ko kung kaya naman nung mabibili kong unit yung distance ng bahay to office araw-araw, and also plus na rin kung kaya niyang bumiyahe from Laguna to Bulacan kasi meron akong ang family ng wife ko dito nakatira, and also sa Batangas, plus points yun kasi syempre pagka dadalo kami hindi na rin ako gagamit ng gas, diba? So magandang yun, magandang perks yun kumbaga kung meron akong another unit na ganito. Like today, nandito kami sa Bulacan. Ang ginamit namin yung EV kasi wala naman kami masyadong dadaling malalaking gamit. So, mas economical ko yan ang gagamitin namin kaysa dito sa Mobilio. So, that's my requirement. Kailangan ko ng sasakyan na makakatipid ako. And the other one is yung budget. So, dapat para sa akin, reasonable yung budget na ilalabas ko o yung gagastusin ko sa kanya. Siyempre, consider ko dyan yung return of investment. So, kasi nung chine-check ko dati yung Game Boy, so ito yung reason bakit hindi Game Boy yung binili ko. Game Boy is priced at around 793,000 promo price, 893 SRP. So, pag kinumpute mo siya, parang matagal bago ko makuha yung ROI. So, parang more than enough yung 300 kilometer range ng Game Boy para sa daily need ko. Kasi sa Macaron, 170 kilometers, sapat na yun kasi ang daily drive ko naman balikan is around 78, 80 kilometers. So, itong Macaron lang, okay na. Hindi ko kailangan gumastos ng additional 200, 300,000 just for dun sa added range. Although ang Game Boy kasi mas mataas yung motor niya, mas mabilis. Pero inisip ko kasi, di ba, pag bumabiyahe ka naman ng expressway or ng city,
Hindi ka naman ano, hindi ka naman nakakapag-maintain ng 100 kilometers per hour palagi, di ba? So, although ito namang Macaron is kaya niya makapagsabayan, kaya niya mag-overtake. So, I don't see the need for getting a Game Boy. For 300,000 additional, parang mas okay to. Kasi mas mabilis ko mababawi. Yung matitipid ko, makakabawi kaagad ako sa pagbili ko sa kanya. Alright, so let's start with the good things. So I have 10 good things that I like about the Wheeling Mini EV, and another 10 minus or not so good or bad na things na medyo ayoko sa kanya. Kasi ito, honest review lang. Meron ako mga gusto talaga sa kanya, meron din ako mga ayaw sa kanya. Pero, ayun, yun yung di-discuss natin para at least meron kayong idea kung ano yung, kung meron kayong interested kayong bumili nito, baka makadagdag sa interest nyo or makabawas. So, the first one is, number one on the list is, it's cheap. So, even though overpriced siya dito, kasi sa China, it's around $5,000 ang starting price niya. So, siguro dito mga 300,000 pesos. Pero ito, pagdating dito sa Pilipinas, syempre with all the taxes, tariffs, etc., umabot siya ng 593. So, almost double the price. Well, hindi natin masisisihan dahil dealers, even hindi electric vehicle, kahit yung mga ICE vehicle, nagkaroon din naman ng mga patong yun. Nasa 40%, 30-40%, something like that. So, siya pa rin naman yung cheapest electric vehicle sa PH market in its category. Kasi the closest competitor nito is yung Jetour Ice Cream EV. But it sells for 699,000. And with the same specs, siguro ma-justify yung 593,000 na binayad ko dito dun sa magiging performance niya. Kasi parehas lang naman sila ng specs. Actually, meron din mas magagandang features yun, magagandang features to. Pero for the 100,000 peso difference, I think no-brainer. Parang I'll choose this kasi tested na rin siya. Okay, so yun, isa pa, bukod sa same specs, they have the same warranty. So yun, additional info din yan. Okay, so number 2 good thing about the Wuling Mini EV Macaron is yung savings. So alam naman natin, it's an electric car. So definitely, wala kang gas cost. No gas cost, low maintenance. Siyempre, kung low maintenance yan, minimum lang ang PMS cost mo. Kasi wala naman siyang wala naman siyang engine, meron lang siyang motor and battery. So ang maintenance lang halos yan is siguro yung battery check, yung suspension, brake fluids, yung wiper fluids, bearings, mga common lang sa basic car. Pero definitely wala kang oil change kasi wala namang engine yan eh. Wala akong kailangan palitan. So yun ang kagandahan din ng electric vehicle. Less parts siya, so less yung maintenance mo. Kaya in effect, makakatipid ka agad dun. Kasi for my ICE vehicle, the Bombilyo, yearly kasi 2 beses siya pinapa-PMS. The first one, usually nasa around 6,000-7,000. Then the second one, depende kasi sa mileage, minsan umabot ng 14,000-18,000, minsan 23,000. Depende yun kung ano yung mga papalitan. Pero kasi yung car na yun, CASA maintained yun. Never pang nakapasok ng talyer, bukod lang dun sa Honda. So, yun yung gastos ko lagi dyan, nasa around 20,000, 25,000 a year. So, 6 years na yun. So, sabihin na nating
25,000 a year times 6. So, that's around 150,000. So, yun, matitipid ko na kagad yun. Or siguro kung may maintenance cost din to, siguro hindi pa lalagpas ng 50%. No? Definitely, meron talagang savings. Doon pa lang. And, of course, dahil nga wala kang gas, yun, makakatipid ka na kagad. Kasi, itong kotse na to, most of the time, sa office ako nag-charge. So, mall kasi yun. So, meron siyang electric vehicle charging. So, instead na gumastos ako ng charging ko sa bahay pag uwi ko, pinaplan ko na lang yung biyahe ko na sakto pagdating ko sa opisina, doon ako mag-charge para pag uwi ko ng bahay at pagpasok ko kinabukasan, sapat pa yung, enough pa yung range ko. So, yun, pagdating sa office ulit, doon ako mag-charge. Diba? Mura lang naman yung, ang full charge niyan. Kasi, ang battery niya is 13.9 kilowatt hour. So, sabihin mo nang from 0 to 100 at around 12 pesos per kilowatt hour ang rate ng Meralco. So, that's about 200 pesos, something like that. 200 to 50. Mga ganong range lang for the full charge. So, compare that to a full tank ng sedan na lang. Sabi mo 1,500 na lang. Sabi natin gano'n. So, big margin talaga. So, makikita mo talaga doon na malaki matitipid mo. And it does the same work naman na nadadala niya ako sa office, naiuwi naman niya ako, komportable naman ako. So, wala akong complaint. So, yun, malaking bagay yun. Savings. Okay? Number 3, spacious front row and driving comfort. So, yun ang may isip ng iba. Late niyan eh. Paano naging spacious yung front row? Well, kung mapapansin nyo, kung napag-test drive na kayo nito or nakita nyo sa showroom, yung loob niyan, walang center console. Papakita ko na lang next time yung loob. So, walang center console. So, pag nakaupo ka sa loob, you don't feel like riding a mini car. Actually, since elevated yung yung seat niya, mas mataas ka sa sedan. So, para kang nakasakay ng SUV. Mas maganda yung view mo kasi halos wala siyang harap. Pag tinignan mo, pag nasa harap ka, kitang-kita mo talaga yung harap mo. So, madaling tumansya, lalo na sa mga new drivers. Tapos, yung view niya sa windows, malaki. Parang, meron din siyang blind spot, syempre, yung sa gilid na yan. Pero, definitely, sobrang dali niyang i-drive kasi nga, malaki yung view mo, hindi ka maiilang. Even yung monitor niya sa harap, meron siyang backing sensor. Yes, may backing sensor siya. I mean, backup camera pag nagbabacking ka. So, may camera siya sa likod. So, na-minimize niya yung blind spot mo. So, hindi talaga siya mahirap i-drive. Yung loob niyan is mismong harap pag nakaupo ka sa lahat ng pinatesting ko sa kanya. Ang sinabi lang nila, parang hindi mini yung loob. Parang sobrang komportable siya. Para siyang sedan lang din. Yung gitna na sinasabi ko, yung center console. Di ba usually, pagka sa kotse, meron ka dito yung armrest, tapos yung handbrake, cambio, tapos diretso yan hanggang harap, di ba? Ito kasi wala. Kasi blanco lang yung gitna niya, hanggang dito lang siya. So, yung harap, free siya. So, maluwag pa rin. Okay? So, yun, isang magandang, magandang feature yan ng, ng Macaron. Okay. Number 4. Number 4 on the list is the warranty. Misis ko nakatingin eh. Niya tuloy ako. Number 4 on the list is the warranty. So, ang warranty ng usually, ang mga new cars, brand new cars, ang warranty niyan is 3 years para sa main car. And since
electric vehicle to, pero siyang battery warranty na 8 years. So before, ang warranty na binibigay ni Wuling is 5 years lang for the battery. But now, tinapatan na nila yung Jetour Ice Cream EV kasi sila 8 years warranty. So actually sa China or sa ibang bansa talagang 8 years warranty. So siguro parang strategy na rin yun para pang-ano ng mga tao. Kasi alam ko naman na confident sila yung makers ng Wuling Mini EV, Wuling, SAIC, and GM sa performance ng battery nila. Kaya they're very confident to provide the 8-year warranty for the battery kasi alam nilang tatagal yan. And also, the battery na this car uses is lithium iron phosphate battery. So, it's safer than the lithium ion. May mga electric vehicles dati na lithium ion batteries pa. So, it's the same battery chemistry na makikita nyo sa mga laptops, sa mga power tools. So, ang maganda kasi sa kanya is kaya niyang mag-provide ng matataas na current, high drain battery siya. But the problem is, it's dangerous kasi meron tayong tinatawag na thermal runaway. So, prone yung lithium ion batteries thermal runaway, which pagka nagka-problema, nag-short or something may masama nangyari sa circuit, pwedeng sumabog, umapoy, o masunog yung anumang device na nakasalpak yung battery na yon. Ang difference ng lithium iron phosphate is it's very safe. Ang worst na pwedeng mangyari sa kanya kung halimbawa na talagang nag-fail yung all the safety circuits or lahat nag-fail dun sa battery na yun, pwede mangyari sa kanya is umusok lang. Uusok lang siya. Yun na yun. Hindi siya sasabog, hindi siya aapoy, uusok lang siya. Ang drawback ng lithium iron phosphate sa lithium ion is yung capacity niya. Pag lithium ion kasi, since kaya mas mataas ang voltahe niya, nasa 3.7 volts ang optimal ang voltage niya, mas mataas mas konti yung kailangan mong gamiting cells para makabuo ng certain voltage build. So, gagawa ka ng 12 volt battery pack. Pag lithium ion ang ginamit mo, 3 cell lang kailangan mo. Pero pagka lithium iron phosphate, at 3.2 volts, kailangan 4 na cell ang kailangan mo. So, ibig sabihin nun, pag mas maraming cells kang gagamitin, mas lalaki yung space na makukonsume niya. So, sabihin na natin meron kang 1 square meter na area na paglalagyan ng battery, mas magiging mataas yung capacity ng lithium ion kaysa sa lithium iron phosphate. Dahil nga dun sa drawback na yun na mas mababa ang voltage ng lithium iron phosphate. Pero I'll take that sa safety naman kasi okay na yung 13.9 kilowatt hour na battery nito, which gives me 170 kilometers. So kung safety ng pag-uusapan, then definitely I'll choose lithium iron phosphate. So yun ang kagandahan niya. It's safe. Kahit mabangga ka, huwag naman sana, or magkaroon ng problema, hindi yan sasabog. Uusok lang yan. Okay? So, yun ang maganda. Although hindi mo siya kailangang, hindi ka kailangang mag-worry kasi yun nga, dahil may 8 years warranty ang battery mo, at least confident ka na hindi masiraan ka man ng battery, papalitan nila yan papalitan yung cell or mismo buong battery pack. Pwede nilang palitan yun. Ang ginagamit kasi sila dyan na pan-check yung itong electric vehicle na to, meron siyang OBD2 port, which is yung same sa mga ICE vehicle. Yun yung ginagamit for diagnosing yung mga error codes ng mga sasakyan. So pag nasa shop yan, sasaksakan nila ng
something na reader dun sa OBD2 port. Tapos makikita na nila error sa ganitong sensor, ganyan-ganyan. So ito, ganun din. Doon nila sinasalpak yung pang-check nila. Makikita na nila kung anong battery or cell yung kailangang palitan, or may problema na, may dead bat na, or dead cell na. So yun, mamomonitor naman nila yun. Kaya ayun, pag may warranty ka, at least mapapalitan mo yung battery mo. Ayun. Linawin ko lang hiwalay yung 8-year warranty sa battery sa 3-year warranty. So, ng car. So, yung 3-year warranty, yung mismong car. So, pag nagkaroon ng factory defect, halimbawa sa kung anumang part ng sasakyan mo, if it's within the warranty, then they can have it replaced. So, ayun, yung 8-year warranty sa battery lang yun. So, ayun. Okay. Number 5 is strong and cold aircon. Ayan. So, yung misconception lagi is pag electric vehicle, mahina aircon yan. O kaya, ang liit-liit ng kotse mo, mahina ang aircon yan. So, napatunayan kung sobrang lakas ng aircon niya. Kasi, yung sa simula pa lang, nung nag-test drive pa lang ako nung Game Boy, pagpasok ko pala dun sa kotse, sobrang lamig na niya. Pati yung anak ko, nasa likod siya, nanginginig siya sa lamig. So, sinabi namin dun sa nagpapatest drive, okay, di pala aircon ito, malakas. Sinabi niya sa amin na, yun nga, kaya nila ginawang ganun kasi misconception lagi na pag maliit, hindi kaya yung aircon, mahina. So, yung pinatunayan nila sa test drive pa lang na sobrang lamig na niya. And true enough, ginagamit ko siya araw-araw. Minsan kailangan ko siyang patayin kasi malamig kahit sa pinakamababang setting, sobrang lamig niya. To the point na naninigas na yung kamay ko, kaya from time to time pagka pinapatay ko siya kasi sobrang lamig niya talaga. So yun, isang magandang feature niya yun. Ayan, so siguro nagulat kayo, nag-iba ng lugar kasi na-realize ko kanina nung nag-edit ako ng video, hindi ko pala nabanggit yung number 6, nalagpasan ko dun sa listahan ko. Sabi ko nga, meron na, magkokode ko na nga ako para hindi ko ma-miss yung lahat ng items, pero nalagpasan ko. Pero anyway, tutuloy ko lang yung kulang. Bali yung number 6 na top things I like about the Wuling Mini EV is yung sports mode. So, ito kasing Wuling, meron dalawang modes to. Isang Eco mode, tsaka sports mode. So, ang Eco mode, ang maximum na speed na makukuha mo sa kanya is 83 kilometers per hour. Kahit i-floor mo yung accelerator, sagad na lang yan, 83 kilometers. Kahit downhill ka. Siguro papasok minsan ng 84 yan, pero hindi yan lalagpas kasi software lock yung controlled by computer box yung natin, yung speed. So hindi niya i-allow na mag-exceed ka dun. Pero kung mabibitin ka dun sa 83 kilometers per hour, meron yung tinatawag na sports mode. Yun, ang maganda sa kanya, meron kang extra kick. So once na pinindot mo yung sports mode, button lang naman siya. So, mas malakas yung hatak niya. Gagamit siya ng mas malakas na power. But in return, bibigyan ka niya ng malakas na hatak. So, by that, kaya mong mag-reach ng up to 105 kilometers per hour. So, yun, magagamit mo siya especially sa mga overtaking ng mga sasakyan. So, pag nasa highway, siyempre pag sa city, hindi ka na makapag 100, di ba? Pero usually kasi ako pag pumapasok, ang takbo mo lang naman lagi talaga sa expressway 60, 80, 'di ba? Minsan pag maluwag, tsaka ka makaka 90, 100, pero saglit lang 'yun, mga ilang segundo lang 'yun. Maswerte na kung mga maka 2 minutes, 3 minutes ka na 100 kilometers per hour. Pero yung eco mode sapat na 'yun eh. Pero if in case na kailangan mo ng extra boost, yan, pipindutin mo lang yung sports mode, abutin mo na yung 105. So, kaya mo nang magpapagsabayan sa mga mabibilis na sasakyan. Although, syempre, ingat pa rin lagi.
Buti na nga lang at 105 lang din yan. Siyempre, nakakatakot na yan pag umabot ng mga 120 tapos ganito kaliit yung sasakyan mo. Pero, ayun, at least meron kang, may aasahan kang extra power. Ayun nga pala, yung 105 na yun, software lock din yun. Hindi mo na ma-reach yung, more than that speed. Kasi, for protection din yun ng battery. Software lock siya para ma-protect nga din yung battery. Siyempre, masyadong malakas yung hatak ng kuryente nun. So, nai-stress yung battery. At pagka naka-sports mode ka lang, based dun sa test nung mga mga Chinese na yung sa video ng Jitor Ice Cream versus Wuling Mini EV, parang nasa 86 kilometers lang yung na-reach nila using purely sports mode. Pero ginawa yun sa racetrack. So, dire-diretso lang talaga na constant speed 105. So, ayun. Expect nyo lang, pagka gumamit ka ng sports mode, magiging less yung range mo, pero yung performance naman, nadagdagan. So, yun. Balance nyo lang. Ako, ginagamit ko lang naman siya pagka mag-overtake, pagka kailangang mas mabilis. Kailangan mo kasi minsan sabayan yung flow ng traffic, di ba? Mas safe yun kaysa yung lahat sila bibilis, ikaw lang yung mabagal, mas delikado yun. So, dapat sasabayan mo lang siya. So, pagka ganun, i-on mo yung sports mode mo para masabayan mo lang sila. Alright, so yun lang. Balik na tayo dun sa Bulacan ulit, ha? Okay, number 7. Regenerative braking, or also known as Kinetic Energy Recovery System. So, ano ba yun? Actually, I have a separate video nun. Tinest ko yung regen braking nito. With and without the use of aircon. Para lang ma-check kung ano ba yung nagagawa niya in terms of range, kung madadagdagan ba siya or kung kaya ba niyang ma-compensate yung loss ng range due to the use of accessories such as the aircon, lights, music, yung radio, something like that. So, ayun. So, meron akong dalawang videos noon. Check nyo na lang sa channel ko. Ang kagandahan kasi ng regenerative braking, since pagka bumabiyahe ka, ang sabi niya, di ba, 170 kilometers. So, may times na matatraffic ka, tatagal ka doon mga 30 minutes, 1 hour, na nakatigil ka lang doon, tapos nakabukas sa aircon mo. So, definitely, nagko-consume yung kotse ng power. So, kinukuha nyo yun siyempre sa battery. And that means that mababawasan yung range mo. Pero hindi naman ganun kalaki kasi as per advertised ng Wuling, ang nababawas sa kanya is around 5% per hour na range. So, every hour na nakastock ka lang, naka-on lang aircon mo, mababawasan ka ng ganun. So, yun ang kagandahan. Dahil may regen braking siya, yung lost power due to the aircon use, pwedeng mabalik, pwedeng mag-compensate. Kasi pwede ka mag-gain ng range dahil dun sa regenerative braking. Ang nangyayari doon is every time that you're moving and you release the accelerator, parang i-charge back niya yung battery. Kasi siyempre may inertia ka pa, tumatakbo ka pa, di ba? Once na release mo yung accelerator, nagmo-move pa yung wheels mo, and then mag-act yun as generator, babalik niya yung power sa battery. So with that, nakakapag-charge ka ng battery so mako-compensate mo yung na-lost mong range dun sa pag-use ng aircon. So meron akong mga test niyan, iba-iba may traffic, merong lahat expressway lang. So iba-iba yung yung result niya. Ang nangyayari, pagka traffic, doon ka makakakuha ng mas mataas na regenerative braking effect. Kasi every time na move ka, tapos nag-brake ka, nag-charge siya. Pero pag nasa expressway ka, since kung lagi kang nakatapak sa accelerator, hindi siya mag-regen. So, number 8 is it has AC wall charger. So,
Easy to charge siya kasi you can plug it into any 220 volts socket, wall socket. So, ang rating kasi nito is around 7 amps, 7.2, 7.6. Pag nagka-charge ako nito sa bahay, nasa 1.6 kilowatt. So, that's around 7.6 amps. Ang rating ng mga wall socket natin, usually yan, 10 amps rated. So, that means that pwede mong isaksak siya sa kahit anong wall outlet. Okay, so, pero ano yan for safety, pag sinaksak mo siya sa wall outlet, dapat hindi mo na sinasaksak ng other devices yung wall socket na yun. Kasi, syempre, ano yan malakas yung hatak ng kuryente niya. So, wala nga namang dun sa same wall outlet, nagsaksak ka pa ng plancha. So, baka uminit na yung wire nun sa loob at baka masunog na kasi marireach na niya yung threshold niya para na kaya nung wire na yun. So, for safety, yun lang, pag sinaksak mo sa isang outlet, yun lang siya. And I don't recommend using yung mga receptacle ng ilaw. May nakita kasi akong ganyan. Receptacle ng ilaw, sinalpakan ng yung adapter para magkaroon siya ng switch. Ng switch ng plug. Tapos doon niya sinaksak. So, ano kasi yan pag nagbi-build ng infrastructure, bahay or kung ano man, usually, mas manipis yung wire for lights kasi hindi naman ganun kalakas ang hatak ng kuryente niyan. Ang kinakapalan ng wire talaga is yung outlets. So, separate ang wiring yan. Although, kaya pa rin yung wire nun, maybe gauge 14 yung ginamit doon. Pero not recommended kasi, siyempre, mas hindi siya built for handling that kind of draw ng current. So, as a safety precaution, just use the normal wall outlet para mas safe. Yun, pagka may AC wall outlet na charging option to, definitely kahit saan pwede ka mag-charge. So, kung halimbawa may emergency ka, hindi ka naubusan ka ng range, siguro pwede ka makiusap sa ibang bahay or sa 7-Eleven or anywhere, makapag-charge ka. Hindi ka lang aasa dun sa mismong charger ng mga malls or other nagpapa-charge ng electric vehicle. So yun, malaking bagay yun. At least hindi ka kakabahan kasi dali mo lang lagi yung charger mo, safe ka na. Kumbaga, at least meron ka ng backup plan. Okay, number 9, attention. Yan. So, isa sa pinaka gusto ko dito yung attention. Kasi guaranteed head turner siya. It always felt like I'm driving a Ferrari. Kasi, meron nga may story ako isang beses. May nakasalubong ako, Hummer H2. So, syempre, pogi nung sasakyan yun. Pagbayaman lang talaga siya, Hummer H2. Tapos, nakasalubong ko siya. Hindi ganun katinted yung salamin niya. Malayo pa lang, nakita ko, nakatingin na sa akin sa kotse. Tapos nakangiti siya, parang amazed na amazed. Ako naisip ko, nakakatuwa kasi for that person na meron na siyang hawak na Hummer, natutuwa pa rin siyang makakita ng ganung ka-cute. Kasi ang cute nga naman di ba? Diba? So, ilabas mo na yung price difference ng dalawa. Pero definitely, a head turner talaga siya. Kasi talagang cute, di ba? Ang cute niyang tingnan. So, yun, nakakatuwa yun minsan. Pag dumadaan ka, lalo na sa mga tawiran ng mga pedestrian lane, pagka turn na namin, syempre mga pedestrian, nakapila yan, di ba? Ang daan mo, pag sinilip mo, lahat yun gagano'n sa'yo. Nakakaaliw minsan kasi nga nakakatuwa. Na-appreciate nila yung ganyang ayan. Okay? So, my top good thing I like about the Wuling Mini EV is it's fun to drive. So, it's like driving a toy car. Parang maganda sa kanya kasi very responsive siya from full stop. Maliit yung
turning radius niya, maliit lang kasi maliit lang siya. So, kahit yung mga maliliit na kalsada, kaya mo na mag-turn kaagad ng isang lang, hindi ka na bubelta. So, depende syempre sa lapad. Pero yung mga 3-point turn ng sedan, kaya ng isa or dalawang lang nito. Buelta lang nito. Kasi nga maliit siya. So, ang saya niyang i-drive. Tapos, ang nakakatuwa kasi sa kanya is, I don't know if you have that experience. Remember when you were a kid na first time mong sumakay sa go-kart? Alam mo yung feeling na sobrang excited ka, sobrang tuwan-tuwa ka. That's the feeling that I experience every time I drive this car. Kasi, ang saya para ka na naglalaro Kaya nga, I'm always looking forward yung papasok ng opisina, tsaka pauwi. Kasi alam ko magdadrive ako nito. So, para ako maglalaro. Parang nasa Enchanted Kingdom, sakay ka ng go-kart, di ba? Yun, parang in a way, it's like a stress reliever. Kasi, syempre after work, stress ka, pagod ka. So, pag sakay mo ng kotse, dahil natutuwa ka, so nakaka-relieve ng stress. Hindi ka tulad dati, nung gamit yung mobilyo ko, kaya minsan nakaka-stress kasi bukod sa iba yung feeling, kumbaga, iniisip ko rin yung gastos, lalo na pag nagta-traffic. Pag nagta-traffic ka, syempre, gagastos na naman ako ng gas nito. Kasi every time na nag-stop, tumatakbo pa rin yung makina mo, nagko-consume ka pa rin ng gas. So, ayun, parang nakakasama ng loob. Pero dito, wala isipin. Lalo na ako, kasi sa opisina ako nag-charge. Wala na akong pakialam kung malaki yung mawala sa range ko kasi alam ko makapag-charge pa rin ako kinabukasan. And enough yung range ko, makauwi at makapasok ka kinabukasan. Tapos makapag-charge ako sa opisina ng libre. So, ayos lang, di ba? So, yun yung top 10 good things I like about the Wuling Mini EV. So, susunod naman natin is yung top 10 things I don't like or minus point sa akin sa Mini EV. Alright?